Romans 12:21, it says, "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Ang ibig sabihin, kung gusto nyo talagang magkaisa, huwag nyong gantihan ang masama ng masama. Huwag nyong gantihan ang masama ng masama. Kapag may ginawan kayo ng masama, gawan nyo ng mabuti. Kapag ginawan kayo ng masama, gawan nyo ng mabuti. Kapag ginawan kayo ng masama, gawan nyo ng mabuti. Sino po dito yung kapag ginagawa ng masama, gumagawa ng mabuti? Sumigaw. Ginawan ka na ng masama, mabuti pa rin ang ginagawa mo. Amen? Sa grasya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, kapag tayo po ay kinasihan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, at ang sabi ng Bible, "Do not be overcome by evil, but overcome evil by doing good." Kaya kapatid, kapag tayo po ay inaapi, kapag tayo po ay ginagawa ng masama, ang susi po dyan ay si Kristo. Gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Amen. Amen. The third letter in the word unity is the letter I. The letter I. The letter I stands for the word intercede for people who persecute you. Intercede for people who hurt you. Kapag inuusig ka ng kapwa mo, ipagdasal mo siya. Hello? Kapag inuusig ka, pinagbibintangan ka, pinagwiwigaan ka ng masama, ipagdasal mo siya. Ipagdasal mo siya. Anong ipapanalangin nyo? Ha? Kunin na siya ni Lord? What? Ipanalangin mong pagpalain. Ipanalangin mong paglinawin ng kaisipan. Pag gusto nyo ng pagkakaisa, kahit magkakaiba, sa grasya ng Diyos, ipanalangin mo ang mga taong umuusig sa iyo. Hello? Oh. Okay, next. The next letter in the word unity is the letter T. Remember, together we will stand, divided we will fall. Together we will stand, divided we will fall. A house divided against itself will not stand. Mark chapter 3 verse 25, if a house is divided against itself, that house cannot stand. Ibig sabihin tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, kung tayo ang mag-aaway, wala tayong pupuntahan. Kung tayo magkakabahagi, wala tayong pupuntahan. Pero kapag tayo nagkaisa, dahil kay Kristo, tsak yun, magtatagumpay tayo, magtatagumpay tayo, magtatagumpay tayo. Amen? Hello? Sabihin nyo, together, we will stand. Sabihin nyo, divided, we will fall. Kaya alam niyo bilang mga anak ni El Shaddai, kahit magkakaibang lugar tayo, kahit kayo ay taga Mindanao, kahit kayo ay taga Bisaya, kahit kayo ay taga Luzon, kahit magkakaiba tayo, tayo pa rin ay magkakapatid kay Kristo, at dahil kay Kristo, nagkakaisa tayo. Dahil kay Kristo, nagkakaisa tayo. And the last letter, brothers and sisters in Christ, in the word unity is the letter Y. The letter Y stands for the word, sabihin mo, you. Sabihin mo doon sa katabi mo, you. You. Sabihin mo, you are part of the body of Christ. Ulitin natin. You are part of the body of Christ. Bahagi ka, kapatid ko, ng katawan ni Kristo. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 5, so in Christ we though are many, form one body, and each member belongs to all the others. Kapag tignan nyo yung inyong katawan. Tignan nyo yung inyong katawan. Pare-pareho ba? Yung kamay ba pareho ng paa? Yung ilong ba pareho ng mata? Ha? Yung siko ba pareho ng tuhod? Di ba magkakaiba? Pero isang katawan. Hello?
Kaya hindi ibig sabihin na hindi tayo pare-pareho, magkakaiba tayo, may maitim, may maputi, may matangkad, may maliit, magkakaiba. Pero brothers and sisters in Christ, bahagi po tayo ng katawan ni Kristo. Huwag po natin kakalimutan. Amen po? Basahin ko po dito sa inyo mga kapatid ko, ang panalangin po ng ating Panginoon Kristo. Kayo ba may panalangin? Kayo po ba may mga prayer request? Ayan. Gusto niyong answer prayer? Amen. Ang sabi po ng Biblia, kapag nagkasundo daw yung dalawa eh. Sabi po dito, ng panalangin po ng ating Panginoong Kristo. Panalangin ng Panginoong Kristo sa John 17, verse 20 to 23. Ang sabi po, ipinanalangin ni Jesus ang lahat ng mananampalataya. Sabi po dito, hindi lamang sila ang aking mga dinadalangin. Dinadalangin ko rin ang mga sasampalatay sa akin sa pamagitan ng salita nila. Idinadalangin ko na sila na maging isa. Ama, tulad mo na sumasa akin at ako'y sumasa iyo. Idinadalangin ko na silang lahat ay maging isa sa atin upang ang sangkatauhan ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa tulad natin na isa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila ay maging ganap na isa. Upang malaman ng sangkatauhan ay sinugo mo ako at malaman din nila na inibig mo sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. Narinig niyo po ba? Narinig niyo? Tanong, kanina po ba nagdadasal? Kanina po tayo nagdadasal? Ayan, pwede po ba kayong sumagot? Kanina po tayo nagdadasal? Sa Diyos. Katulad po ng ating Panginoong Kristo na nalangin sa Kanya pong Ama. Ang ibig sabihin, ang pagkakaisa ay tugon sa panalangin ng bugtong na anak ng Diyos. Brothers and sisters in Christ, when we are united, kapag tayo nagkakaisa, it is an answered prayer of Yahweh El Shaddai to His beloved Son. Tingnan nyo, kapag yan ay tugon ng Ama sa kanyang bugtong na anak, how much more tayo nagkakaisa, hindi tugunin ni Yahweh El Shaddai sa lahat ng ating mga dasal. Amen. 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 Kaya ang ibig ng Panginoon ay ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi po ng Ephesians 4:13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. Hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Meron po tayong kinakailangan abutin, lakbayin. Kaya alam niyo, habang tinitingnan ko kayo, alam ko yung iba sa inyo, wala pang mga tulog, puyat pa, pagod, pagal, naarawan, naulanan. Pero brothers and sisters in Christ, kitang-kita ang pagkakaisa sa pananampalataya ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen po? Maaari po ba tayong tumayo uli? Brothers and sisters in Christ. At kung maaari ninyong hawakan ang kamay ng inyo pong mga katabi bilang tanda ng ating pagkakaisa. Pinag-usapan natin kanina ang pananampalataya. Faith. Pinag-usapan natin ang love. Pinag-usapan natin ngayon ang unity, brothers and sisters in Christ. Dahil kay Kristo, sabi, inalis na ang pagkakaiba. Babae, bata, lalaki, babae. Ang sabi po doon, Hudyo at hindi Hudyo, hintil man. At kahit na sino ka man, inalis na ang division sa ating po mga buhay. At pakinggan po natin ang awit nito. Hallelujah.